Sa isinagawang pananaliksik ng Cordillera Regional Health Research and Development Consortium noong 2020 tungkol sa smoke-free Baguio City, nakita na nasa halos 67% lamang ng kabuang populasyon ng Baguio City na 366,358 noong 2020 ang sumusunod sa anti-smoking ordinance. We want to be prepared and ready when we advocate sa mga levels of government na may study, may research na tinatawag. We can do evidence-based policy making. Yun yung sinasabi natin kanina, no? And Baguio is one of the best models in the country in terms of that, no? And now we also have Benguet and the other LGUs in the Cordillera Administrative Region. Bagamat maigting na ang kanilang ginagawang pagpapatupad ng anti-smoking ordinance sa lungsod, isa sa malaking hamon na kanilang kinakaharap ngayon ay ang paglipana ng iba't ibang klase ng mga e-cigarettes. Yun yung mga panibagong challenges ngayon na we are confronted. Although yung research na ginawa namin, we concentrated more kasi on tobacco kasi yun medyo na may mga policies na. And sa vape, yun nga medyo weak pa yung mga policies natin sa vape. Kaya yun talaga yung challenge. Ngayon kasi ang mga tila gadgets na hawak ng mga kabataan hindi mapagkakamalang e-cigarettes o vape. Totoo yan, no? Mahirap na in terms of how the products are evolving. Aside from that, we admit that that's one. The second is how the products are being marketed and sold also is evolving. The law, RA 11900, made it available online, e-cigarettes and vapes. No? However, nag-evolve din how creative the sellers are. Alam nyo ba, sa Manila, nasa bangketa na po ang vapes and e-cigarettes. Meron na rin pong nagbabike para ibenta ang vapes at e-cigarettes. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, hindi raw nila nababantayan ang pagbebenta ng mga vape sa online dahil hindi ito kasama sa kanilang jurisdiction. So doon sa batas, it was mentioned there na yung jurisdiction as far as regulatory is concerned is the exclusive function of DTI. However, sadly, I can say sadly because I'm one of those who support yung advocacy ng council na ito, but sadly internally doon sa aming office that we have this memorandum circular 2218 that says na yung enforcement and monitoring will still start on January 2025. Ganun pa man, nagsasagawa na ang POSD ng pag-iikot sa mga hinihinalang pwestong nagbebenta ng mga e-cigarettes. Katuwang na rin ng lungsod ang Department of Education sa pagbabawal at pagkumpiska ng mga ito lalo na sa loob ng mga paaralan. Lahat ng mahuhuli sa lungsod ay magmumulta ng 1,000 pesos sa unang paglabag, 3,000 sa pangalawa at 5,000 naman sa pangatlo. Sa nalalapit na pagdiriwang ng Panagbangag Flower Festival sa lungsod, ipinaalala rin nila sa lahat ng mga bibisita na bawal ang paninigarilyo sa Baguio City. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.